Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banan. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola. Magandang umaga, Karambola. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882, April 1, April Fools, Wednesday, 2026. Ako si Conrad Banal, kasama natin, Joel Laksamana. Good morning, pare. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning sa inyong lahat. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV, Aliw Channel 23. Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA for the Box. Good morning. Magandang umaga po sa Magandang inyong umaga lahat. po sa kaya inyong lahat, yung mga biyabiyahe ngayon. Lalo na. Ang sabi po ng Pag-asa, Magbaon ng marahabang pasensya. yan ba ang mga magandang baon? Yan ang mga gandang ano. Hindi Hindi yung wag nang bumiyahe. barbecue. Mula bukas daw hanggang Sunday. So yan yung bakasyonan, labasan, simbahan. Kasi hindi lamang po mga bumabiyahe. Yung mga magsisimba. Mainit din yan. Ang sabi ng Pag-asa, galing sa Pacific Ocean, yung hangin at mainit yan. Humid and hot and warm. Okay? Yan daw ang dominant weather system sa buong archipelago, sa buong kapuluan. Okay. Okay? Yung sa buong Pilipinas po, ibig sabihin yan. Warm and humid. Okay. Yan ang magiging challenge po sa inyo, mga bumabiyahe. So, ano sabi ng Pag-asa? Huwag daw masyadong mahabang exposure under the sun. Lalo na yung between 10 and 4. Okay? Heat stress most likely between 10 a.m. and 4 p.m. Tapos, inom na maraming tubig. Hydrate ang tawag dyan. Mag-hydrate po kayo. Hydrate, okay. Inom na maraming tubig. Oo. Tapos, pag nasa labasan kayo, panaka-naka, regularly, hahanap kayo ng shade, Right. ng lilim. So, hindi po straight dapat sa... Tapos, medyo magaang yung mga suot, breathable. Okay, breathable. Cotton, breathable yan. Kaya yan. Ang linen, breathable yan. Okay? At gumamit daw po ng Sunblock. sombrero. Akala ko yung sunblock yung naglalagay ng ano. Ay, mahal yun eh. Sa bagay. Eh, kung may sombrero ka na, at saka payong, yun po ang gagamitin nyo. Oo.
At iwas daw ng alcohol and caffeine. Ay, oo. Kasi dehydrated ka lalo niyan eh. Oo. Ayan, alcohol. Mm-mm. Ang caffeine Tsaka naman, caffeine din. Caffeine. diuretic, Oo, ibig sabihin, diuretic. jijingle ka ng jijingle, so Madidehydrate nilalabas yung fluids na sa katawan mo. Okay? Okay na ba yon? Okay na ba sa Hindi, inyo? pero meron pa pare. Ito Ano, ano, anong mga gusto mo? lalabas yung aalis ng out of town is home safety. I-lock nyo ang inyong mga pinto at bintana, unplug mga appliances. Check and double check. Ayun. At kung pwede, meron kayo na pagkakatiwala ang Dapat kapitbahay. may naiiwan eh. Ayan. Kung wala, kung meron kayong napagkakatiwala ang kapitbahay, yung napagkakatiwalaan, para medyo tingnan-tingnan yung bahay nyo. Ayan. At wag yung i-announce sa social media na kayo nasa labas. Yung Tama rin minsan may naman. mga iba mag-selfie, buong pamilya sila nandun sa selfie. So, alam na walang magnanakaw. tao dun sa bahay nyo. Ganun pala yun. Oo. Medyo ganun na talaga ngayon eh. Okay. Ito po ang sabi naman ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, yung mga walang may mga kotse. Okay. At yung may mga kotse nga ay nagtitipid na sa gas at nagbubus papauwi ng probinsya. Napakagastos. Oo, kayong full tank ngayon matindi eh. Meron akong kaibigan, si Attorney Jojo Magsali, nagbagyo siya. Oo. 6,000 papunta, 6,000 pabalik. 12 na kagad. Oh, paano yun? So yung mga iba nagbubus daw po. Kaya ang Baka naman inaasahan... mayaman si attorney. Ha? Mayaman si attorney. Hindi, walang kinalaman na yaman dyan. Hindi, pare. Mabigat yun. pare. Obligado pumunta yun eh. Oo. So, titiisin mo yun pag gano'n. Transportation Secretary Giovanni Lopez, ang sabi po, 5 million ang inaasahan nila ang biyahe. Aroy. Ngayong Holy Week, 5 million. Bus, barko, at aeroplano, 5 million po yan. Napakadami. Di ba? Kung naka-schedule na kayo, mahirap i-cancel Mahirap pa yan. mahirap. Yung matagal yun ang pinlano. Pero marami na ngayon nagbubus na lang. Ayaw na magkotse. Papauwi po. May mga point-to-point na maganda eh, bro. Na, ano. Yan daw Marami pong sila. dyan lamang sa PITX. Ano ba yung PITX, pare? Yan, Yung, Paranaque. Paranaque Integrated Terminal Exchange. Terminal Exchange. Ang nakikita nila, 3 million na agad. Wow. In the next, 6 days? 5 days? In the next 5 days. Paano yun, pare? Grabe. 5 May million? nakita akong So, photo 3 million. kahapon, pare, sa NAIA. 600,000 per O day? siya, siksikan talaga sila, bro. Yung parang hirap gumalaw. Aha. Kahapon pa lang yun. Tuesday. Paano, ano yan? May organization ba doon? Ang Sa, dati sa kasi photo, hindi nakita sa photo. Ang dati nagkakaproblema yung mga ports. Oo. Talaga magulo. Walang organization, walang order, walang pila. Hindi, meron naman. May pila na sila yung meron na ngayon. mahas ng gumagawa. Ang seaports daw po ay 2.6 million ang nakikita nila. Sa NAIA pa lang, sa NAIA, 150,000. Sa mga ports, 2.6 million, ang dami nun. Yun ang mas inaalala ko, pare. Kasi hindi naman talaga closely supervised, monitored, but intensified monitoring. Nag-meeting dyan ang Marina, PPA, at saka Coast Guard. Nag-meeting. Nagmi-meeting. Para, Para siguraduhin na everything is well monitored. At, yun ang sabi nila sa press release. Yan? At least nakikita mo anong kanilang paghanda. Ilan ang lalo na yung pangalan nun, parang yung sinusuot mo para pag lumubog yung Life vest. life vest. Ayan. Ayan. Nasa eskaparate. Hindi nga, sa dami ng pasahero, ang nakakatakot yung shortcut. Yun ang sinasabi ko sa'yo eh. Hindi na Avoid that, sinusunod bro. yung mga, The last- hindi na sinusunod yung mga patakaran. The last thing we need ay Nagsya-shortcut yung na. pama-aksidente. Yan. Kaya kailangan po bantayan. Kailangan maging alert, maagap. Yung mga authorities, ano sinasabi mo? Marina, Marina, PPA, Coast Guard. Coast Guard. Ang sabi po ni Secretary Lopez, meron naman daw sapat na masasakyan ng mga tao. Yan ang sabi niya. Hindi ko lang alam kung ito si Secretary ay lumalabas
pinapasyalan lahat yung mga pag Holy Week paparating yung rush. ano yan, inspection, yung tour. Kasama yan sa... Dati na ang hirap sumakay. Oo. Wala pa tayong problema. Inspection tour a week before. Pare. Dati na mahirap sumakay, wala pa tayong problema. Ngayon, ang problema, may mga nagkokotse dati, magpa-public transport na ngayon, magbubus, di nadagdagan. Ang mga sasakay. Eto pa ka mo. Ang mas masahol, may mga bus na ayaw naman bumiyahe dahil malulugi sila. So, nabawasan ka ng supply, nadagdagan ka ng demand. That's the situation. Paano masasabi ni Secretary Lopez there's Nagbigay enough? sila ng special permits. Saan? Sa 1,200. Dati nang bumabiyahe din yun. Hindi si... Sabi nga ni Jonathan, 1,200 passes. binalasan nyo lang yan eh. Dati nang nasa kalsada yung mga yan, binalasan niya yan. Pero nagbabala daw po si Secretary, book your tickets early. Kahapon siya nagbabala. So, kailangan nag-book? Baka dapat no isang taon pa. Hindi naman. Sobrang Kailan? No isang linggo? week before siguro. Hindi, too late the advice. Pero too late. Ngayon mo Too late the sasabihin, advice. ano na ngayon? Wednesday na. Kaya nga, hindi ko alam kung meron talaga silang programa eh. Alam naman natin, pag ganitong panahon, yung transportation, ang critical. Dapat yung advisory na yan, dun sa mga hindi pa bumibili ng ticket, huwag na kayong Huwag na kayong lumakad. Mangas! Lumakad. Meron daw mga additional vessels, sabi niya. Yes. Ayan, parang yan yung 1,200 Okay. Ano bang vessels kaya yan? Ewan ko. Hindi ko alam eh. Transportation ang critical, ang crucial, pag ganitong Holy Week eh. Eto, si Bogor. Bigor Mendoza. Meron daw pong bus companies, 8 bus companies na may problema sa kanya. May problema kayo, 8 bus companies. Dahil nagdagdag daw ng pamasahe, na singil. Nagdagdag ng walang approval. Ayan. So, anong ginawa niya? Pare, anong tingin mo ginawa? Alam ko na. Ano? Show ko so. Ayun, ang galing mo. Pare, kasi, naku! Wow! Na lang nahulaan ko. Buta, hirap-hirap Hirap nun. nun, pare. Meron na show cause order. Okay, sa 8 kumpanya. Okay. At marami din daw, marami dyan sa kumpanya na yan. Bicol, papuntang Bicol. So, binigyan niya raw ng 10 araw, mag-explain kayo bakit kayo nagtaas ng pamasahe. Ito ang problema ko. Ba't hindi niya pinangalanan yung mga bus companies? Ayaw niya raw pangalanan. Paano namin iiwasan yan, boss? Yung mga bus companies na yan, kung ayaw mo sabihin kung sino-sino. Oo. Ano yun? Kailangan ba umareglo muna? Para... Talaga, wala yung pangalan. Wala eh. Tapos, Okay. nag-reiterate siya ng warning sa Naiintindihan ko mga katayuan nyo. Naiintindihan mo? Ngayon. Pero kailangan daw silang mag-explain bakit sa hindi kanila sila mag-explain ma-penalize. properly Ano sa pa? kanila. Paano pa ba i-explain yun? Boss, nagtaas ng gasolina, malulugi kami, kailangan namin magtaas ng pamasahe. Hindi na kailangan i-explain yun, alam naman niya yun eh. Tinaas niya na nga yung pamasahe sa kaduwagan niya. Sabi ni BBM, ano ko ba? Tataas ka ngayon. Ayan, tumahimik. Hindi niya pinaglaban. Kung talaga naniniwala na siya doon sa move na yun, resign siya. Mr. President, that's the right move. Kung hindi, kawawa yung mga driver. Kung hindi, mag-resign ako. I do not agree, Mr. President. Yun ang with your, ine-expect sa kanya ng mga tao eh. I do not play politics, Mr. President. I'm sorry. Ganyan. Ano siya, tinabla siya ni Are you BBM. insane? Pare, di nawalan siya ng trabaho. ganun ba yun? Ang ganda ng kanyang katayuan If dito. you really believe in the position, in what you did, na magtaas ka ng pamasahe, nung pinigil ka ng presidente, resign ka.
Because you think that's the right move eh. Di ba? Pag uwi niya, yung misis So, niya ibig sasabihin, sabihin- ano ba, makakain mo ba yung prinsipyo? Ibig sabihin, hindi right move yung ginawa niya. Well, Pwede palang, I bow to the wisdom of the president. Siguro ganun. Pwedeng teka. Kumbaga sa chess. Touch move na. Na-move mo na eh. Teka, sabi ng presidente, hindi muna yan. So wala sa kanya yun. So ngayon, bumabawi siya. Mga nagtataas ng pamasahe. Si bini-issuehan na show cause order. Pero hindi sinasabi kung sino yung mga Hindi bus companies. sinasabi. Anong tulong sa atin noon? Anong tulong sa mga sumasakay ng bus? ano, Hindi nyo naman alam kung sino yung mga tataga sa inyo. Tsaka yung mga optics na tinigil, nagtaas, show cause order. Parang bang, teka. Mali eh. Penalty daw dyan, 5,000. Nako, murang-mura yan. Sabi nakikiusap daw siya, binawarningan niya yung mga public utility, yung mga bus companies, wag kayo magtataas. Anong gagawin nila? Paano nila malulugi? Kaya nga sinasabi ni Giovanni Lopez, hindi na lumalabas eh. Yung mga bus lugi eh. Ano? May statistics niya kung nabawasan ng natin bus fleets na dahil hindi na nga lumalabas. Should be. Dapat na monitor nila yan. Pero wala naman magkakaalaman na tayo today. Wala naman tayo naririnig. Magkakaalaman Bukas. tayo bukas. Oo. O mamayang gabi. Lalakaran na. Masakit yun kung kailan na... Kasi kung lugi ka, pare, bakit ka lalakad? Ano yun? Pag nabook mo na yung ticket, hindi ka pwedeng mag-back out yung bus fleet. Pero nalugi nga eh. No? Hindi nga, ang hindi na bubuk yan. Bibili ka mismo, araw ng lalakad ka. Bibili ka doon sa Takilya. Sa Takilya. Tapos may pakulong, magandang pakulo. Mm. Meron daw nagmakaawa sa LTFRB. Nagmakaawa. Na nag-request na isang bus company na magbibigay daw siya ng 10% discount. Humingi pa ng permiso sa LTFRB, sa sinwerte-swerte naman ng LTFRB, nagamit itong pang-press release. Okay. Merong bus company daw po, uulitin ko, Oo. ang tindi ng request sa LTFRB, boss, pwede ba kami magbigay 10% discount? Yan ba hinihingi mo ang permiso, pare? Meron ka ba nilalabag na batas pag ikaw nagbigay ng discount? Tell me. Anong opinion mo? Di ba? Kapag magbibigay ka ng discount, 10%, babasa pa masahe, baka hindi ka payagan ng LTFRB. Kailangan mo baka kasuhan ka ng LTFRB. Dahil nagpa-discount ka. Nagpa-discount ka, so kailangan mo humingi ng permiso. Anong klaseng kalokohan to? Nag-press release pa yung LTFRB. At na-approve daw yan through Board Resolution 114. So how dare you na lumabag dyan sa board resolution na yan. Pero yung, Pag sinabing ganito pamasahe, ganyan ang pamasahe, hindi ka pwede pababae. Ang pababa, you're welcome. Hindi mo na kailangan ng dapat ganun. board resolution on everything. Wala ka naman binabiolate na batas. So bakit may pakulo? Pinag-usapan nila nung bus company? Pare? Tingin mo? Para may pakulong ganyan? Okay. Para may nag-PR yung bus company at okay. Hindi. Ito gimmick natin. Kakampi ni Bigor Yun yun. na nga, ito gimmick natin. Gimmick tayo. Ano mga pabor ang binibigay niya doon sa bus company na yun? Bakit ang ganda-ganda ng gimmick nila? Majimik, pare. Majimik. At ano pa bang nakakatawa yung mga pati si Giovanni Lopez sumasali pa rito sa kalokohan. Half day po ngayon ng mga gobyerno by the way. Para siguro mamaya simulan na ng biyahehan yan. Pag half day, pare, ibig mo sabihin may magagawa pa sila in the morning. Ako pinag-iisipan ko lagi yan, yung half day. Can they still accomplish things? Meron naman, pare. Really? Lalo na pumasok Are ka you ng sure? alas 8. Oh. Ha? Talaga? Tingin ka lang ng tingin Sayang sa na oras. pamasahin yan?
Ano Sa ba? panahon ngayon. Yung tama. mga frontline services, tingin mo half day? Parang ewan ko yung mga ganyan pa move. Parang hindi na pinag-isipan. Pinag-half day nyo yan. pa, no? Pinag-half day nyo. Hindi nyo na lang dineclare to holiday. Okay. It's either whole day or half day. Sabi po ni Executive Secretary, ang mga opisina raw po, work from home arrangement. Magmula 8 a.m. to 12 p.m. So half day kayo, wala na kayong pasok, hindi na kayo magtatrabaho. Pero work from home ng 8 to 12. Really? Naniniwala ka ba doon sa work from home ng government? Meron ka paniwala doon? Ako wala akong paniwala doon. Work from home na government. Maski nga nandun sila sa loob ng office, wala namang ginagawa, karamihan dyan. Ay, nako. So, sayang lang yung mga ganitong press release. Ano pala bro, ito nangin ko na nakita to. Na-ambush interview si Secretary, pangalan nila sa DOTR, si Lopez. So, Giovanni Lopez. at notwithstanding, sinabi na ng Presidente freeze, di ba, sa mga fair. Sa lahat, pare, DOTR, pare, land, sea, area. Pero sabi niya na Shipping. With regards sa shipping, hindi pa pwede dahil deregulated. So, they will allow a maximum increase of up to 30% from the base rate mula nung March 27 pa yan. Kaya nagtaas siya sa shipping, pare, both sa cargo, yung agricultural products. Cargo basic and commodities, passenger. at passenger. Yun lang. Pero sabi ng Marina, except daw agricultural products Except agricultural products. and other basic commodities. Ayan. Ayun. Okay. Ganon? Will get priority to the 20% limit. Okay. Yan daw pong agri, 20%. Yung hindi agri, 30%. Wow. Laking trabaho nito, pare. Oo, putya na. Lahat yan Ito na naman tayo sa monitoring at saka listahan. Kailangan daw po mag-notify muna. So yung mga pasahero ngayon, hindi pa sila covered dito? Baka wala Hindi pa. 27 daw, March 27. Na issue. Oo Pero kailangan mag-notify muna yung mga shipping lines sa Marina at general public 3 calendar days before they implement the rate increase. March 30 in-announce, so March 30, so hindi pa pwedeng mag-increase for the holidays, for this kasi Holy Week. biglaan naman yan. May rules 3 days. Oh. 3 calendar days. So March 30 nadali, 31, 1, 2, sa ano pa? Kailan pa ba? Sa Biyernes pa ba? Pwede mag-increase? Pa, kung, if you want to But be they have strict to, about it. publicize in newspapers. Okay? Tapos nakapaskil daw po yan sa mga ports, sa mga vessels, company premises, terminals, ticketing offices, website, social media. Ginawa na ba nila yan? Baka hindi pa to. Okay. Baka hindi pa nga. Baka hindi pa. Kasi ngayon ko nga lang nakita to Ngayon wala nakita. Oo. Yung fare increase po na yan. Pero, isang maganda naman, yung mga biyahe rin, bukas na po daw yung expressway sa pagitan ng Tarlac at Nueva Ecija. Inaugurate po ng presidente yan. Ayan yung tinatawag na CLEX. CLEX, Central Luzon Link Expressway. Ang ano ata rito San Miguel Okay? Inaugurate. So meron pa lang pero private sector no? Private sector to, hindi gobyerno. So bakit bida si Vince Dizon? That falls in the ambit pa rin ng public works. Infrastructure. Ayan. Siya may Apple Oo, siya yung nagtuturo kay Presidente. Ito po ang dadaanan at ayan.
Sabi ko, hindi mo pwedeng yung operator ang tumira nito. Private sector dapat. Naghahanap daw sila, hindi, naghahanap sila ng private, mukhang government nga, pare. Okay. Oo, naghahanap sila ng private company na mag-operate ng nito, maintain CLLX. So, humahanap daw sila ng partner. So, government pala nag-project nito, hindi pala private sector. Kaya pala Okay. nandun si Secretary My fault, Vince. my fault. This was financed by JICA. Okay? Yan po yung kauna-unahang branch. Nag-branch out yung NLEX. Ano yan? Palagay mo, mapupunta na naman sa NLEX? Kasi hindi natin alam yun. yung Tarlac, ano to? Esitex. Esitex yan sa ano yan. Ang nag-finance niya, government din eh. Government ang nag-build and everything. Ang ngayon, na naniningil dyan, si MVP. Hindi lang natin alam kung nababayaran yung utang ng gobyerno. Hindi. Kung anong klase Under the arrangement. Metro Pacific Tollways, ano yan? Kaya nga, binabayaran ba nila yung utang Malamang ng gobyerno? binabayaran nila yan. At modernize nila lalo yung Ayun. existing Diyan ako believe sa iyo, infrastructure. pare. Mga ganyan na... They spent capex to actually Anyway, para it will reduce travel time from 1.5 hours to 20 minutes Galing. between Tarlac and Cabanatuan. I'm trying to imagine. Esitex to, di ba? NLEX yan. Hindi, NLEX. Yung Tarlac may NLEX. Okay? Hindi, pag Tarlac, Kinonect nila Esitex yan, na yan eh. kinonect nila yan sa NLEX. Okay, Yang CLX. Okay. Kinonect nila. Kasi yung papunta Pangasinan, di ba? Oo. Yung NLEX. Ito papuntang east. Okay. Nueva Ecija. Hopefully siguro mag-extend yan hanggang doon Extend sa... yan. At 4 lanes siya na expressway. Oo, mag-extend yan hanggang doon sa Cagayan Valley kasi yun na ngayon ang Oo. food basket ng Metro Manila, Okay. Cagayan Valley, partly kasi ang dami na nawala dito eh. Central Luzon, dami na nawala. Calabarzon, dami na nawala. We go as far as Bicol and Cagayan Valley for our food. Okay? Oo. Yang daw pong sa SLEX naman, yung mga bumabiyahe. Oo. Ang statement po na nanggaling sa SMC Infrastructure, marami raw pong nakadeploy dyan na personnel. Okay? Tapos lahat ng roadworks and construction ay sinuspend na muna po hanggang April 5. So wala na muna construction dyan. Ibig sabihin, wala na muna traffic. Okay. Yun ang balita natin dyan sa Skyway System na iya Expressway at saka TPLEX. Babalikan natin itong mga advisory natin tungkol sa Holy Week activities. 8:31 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Oy, kayo Oo. Baka daw po April Fools yung sinasabing discount sa bus ni LTFRB Chief Bigor Mendoza. Hindi po April Fools. Hindi niyo ba napansin 'yon? April Fools? Hindi April naman. 1st hindi ngayon, April Fool's Pero Day to. sekretary ka ng isang pangunahing ahensya na pamalan, di ka pwede mag-April Fool. Hindi pwede. Ano nga Yan ang silang critical ngayon, ha? Yan transportation. Kayo po critical ngayong Holy Week. Lalo na sa land Ito transport, yung maraming situation. Ewan ko kung anong solusyon nyo. Ang laki, ang taas ng presyo ng gasolina. Ito mga bus na to, sigurado malulugi pag bumiyahe sila. Malakihan yan eh. Oo. Kasi may limit sa pamasahe. Okay? Babiyahe ka pa ba kung ikaw?
Oy, Kahit na binigyan ka ng special permit, May special permit ka nga. pero bawal ka magtaas. Bawal ka magtaas, babiyahe ka ba? Palagay ko, maraming gagawa dyan, kakausapin lang yung pasahero. Sir, negosasyon. Oo, transaction. Transaction yun. hindi mo naman pwedeng Pero iso-show cause order ka ni Bokal pag ginawa mo yan. Hindi mo Ay, mamonitor hindi. lahat yan. Can you imagine the situation na mababawasan ng mga bus dahil kailangan ngayon bumiyahe? Mababawasan yung mga bus dahil hindi sila kikita. Pag hindi Hindi, sila Malulugi lumabas, sila. Hindi nyo naintindihan eh. Ano Oo. yan? Hindi ako biyahe talaga. Hindi ako kikita. Puta, lugi pa ako. Ano ba yan? Pagod pa katawan ko. Ano ba? May arrangement yan. Ano arrangement? Ito, kung halimbawa Manila to Lucena, Quezon, Oh. may mga stops yan eh. May mga stops. Oh. Okay? Manila hanggang sa Santo Tomas. Yan. Ito ho yung Side babayaran income ninyo. ka mo. Babayaran Collateral business. Hindi. Ito, Manila to Santo Tomas, ito presyo. Santo Tomas to Lucena. Hindi muna Lucena. San Pablo, ito. San Pablo to Lucena, yan. So, putol-putol. Puputol-putulin ko yan. hindi, pero Ano yun? pag may nagsumbong sa LTFRB, Ay, magsumbong kayo. Ang sinabi ko sa So, inyo, gagawa ng paraan ng mga bus company. Gagawa That's ng what paraan. you're saying. gagawa ng paraan yan. Ayan. Kung yan nga yung open na situation, napaka-hinog Yes. ng pagkakataon para dito sa mga abusado. Lalong- Diskarte ang gagawin niya. Because of the control. Ang sinasabi ko nga kanina, di ba? Kung talaga naniniwala ka doon sa gusto mo ipatupad na increase na pamasahe, Kasi dahil sa nangyayari. dahil sa nangyayari, at nung nagsalita si BBM na wag, tingnan mo sasabihin ito. dapat nag-resign ka. Tama. Binigyan pa kagad ng ano. Out of pare, principle, boss. Kawawa he is a talaga team, ang industry. he is a team player. Magkakagulo ang He industry. is a team player, pare. Hindi, ang tingin ko hindi niya naman naiintindihan talaga kung ano nangyayari. He's a team player. Get back to the back of the leader Dalawa policy. ang pwedeng gawin. Yung diskarte, which is... Yan yung sinabi mo sa Malabo Pablo, yan, pare. Magkakagulo dyan, gulo pare. na Ngayon, Jonat. kanya-kanyang Kung negosasyon. gagawa ng pangalawa, pangalawa. Lawlessness yan. pangalawa, sasabihin ko kay Presidente, Sir, bigyan natin ng tax break tong mga bus companies na ito for this season. Wednesday Too late to the Sunday. hero eh. Magbabiyahihan na mamaya. Hindi. Half day na nga. Sasabihan ko sila. Bibigyan tayo ni Presidente ng break. Teka Okay? muna, tax break. Baka naman Hindi, magalit hindi naman tax ng break. DOF at saka DTI. Hindi tax dyan. break. Oh. Magkakaroon kayo ng gasoline na ganitong presyo lang. Uy. Subsidy. Subsidy. Ngayon, magmula Wednesday hanggang Sunday or Monday. Yeah, that should be happening na now. Hindi, they can do that now. Oh, so, Kasi magkano paano lang nyo yun eh. paano mo patutupad dyan? Pero Ay, labas, hindi, You barely have no labas sa time pay to... grade niya. No. yata yan, ah. Nagbigay ka ng 1,000 permits. Oh. Kaya mo yan, ganon? Yung 1,000 permits 1,000 permits na yan, ha? Hindi. Binigyan ko kayo ng 1,000 permits. Ibigay niyo sa akin yung listahan ng mga babiyahe sa inyo. Ilan kayo? Okay, mayroon ako Teka. Masyado mo atang binibigyan ng credit na kaya niya isipin yung mga sinasabi mo eh. Hindi nga binibigyan na nga natin ng tulong eh. Mag-isip ng solusyon, di ba? Ikaw naman, Kesa naman yung may isip monitoring. niya ba yan? Ito nga, kung- napakasimple ng mga... Ay, Diyos ko. kung naisip niya, paring Conrad, kung naisip niya na kutsabahin, yung magbibigay ng discount, ng 10%. 10% discount, para magkaroon ko ng resolution, maiisip mo to. Oo, tapos may board resolution Oh. pa, grabe. Mahirap isipin yun, ha? Ito mga ibang bus company to, walang konsensya. Konsensya. Hindi Oh. nagbibigay ng 10% discount. Magbigay Buti pa kayo to. ng 10% discount, bibigyan ko kayo ng board resolution. Ayan. Yan. Hindi, kung ako sa kanila, ganun eh. Okay, ito yung mga gas stations na pwede niyong puntahan. Bakit ang mga Ganun. airlines pwede mag-increase? Ang mga shipping Pwede. lines Oo. pwede mag-increase. Deregulated Bakit daw kayo sila. hindi? Bakit itong mga bus ayaw natin mag-increase? At saka, bakit? Ang mga shipping daw po,
ang biyahe ngayon nasa 2.6 million. So yan, okay lang sa atin. Sige. yung mga Tirahin nyo na yan kasi malalakas yung mga shipping lines. Ano ba kayo? yung mga bus Meron silang influence sa policy making. malalakas din yung mga ibang bus lines. Wala, kay Bigor lang eh. Kay Hindi, Bigor lang. mayroon dalawang malakas na Malakas dyan. na, malakas. Meron. Ha? Meron. Ibig mo sabihin, talagang Ah, bagyo? Ha? Yun, hindi nagkaroon ng isa man lang na sulat yon sa Shokos, nothing yon. Maski na anong ginagawa. Ni isang sulat, wala? Ni isang. Ni isang paramdam. Ayaw, Wala. wala. Oh, yung mga hindi po ba biyahe, mas gusto nilang dito sa Metro Manila. Ngayong iwas-iwasan nyo yung EDSA. Bakit? Naayos. Makati, between Makati and Rojas. Talagang raratrating Ang titirahin daw po yan ni Chubibo, ano to? Chubibo, Vince Dizon, Secretary Vince Dizon. Magmula ngayon, mamayang gabi, hanggang sa Lunes Saan galing? ng madaling From araw. where to where? Between Makati, Orense, and Rojas Boulevard, Pasay City. Saan ang alternate routes niyan, boss? Walang sinabi. Sana bigyan nyo naman alternate routes para medyo... Ito naman, i-repair na. Mula Gusto mo pa, may Orense hanggang alternate. Ross Boulevard. Sir, Ang dire-diretso talaga. Ang lalagpas ng pinaka-alternate Pasay. niya, pare, magbendiya ka. Ang alternate Ang bendiya ka, tapos Rojas Boulevard. Maiwasan mo yung EDSA. ang Kung alternate pupasok ka naman ng airport, kasi yung tramo, dali Oo. na yan eh. Oo. Doon ka dito ka sa, dito ka sa NAIA X. Iikot ka. Ikot ka, sa airport ka. Kaya, iwasan nyo po yan. Oo. Pero expedited daw po yan. Yan ang sabi. Okay. Ngayon, yung southbound ng Magallanes flyover, sarado rin daw po. Asphalt overlay. Okay. 10 p.m. Wednesday until 4 a.m. Sunday. Okay. Tignan nyo po yung mga ano ninyo, website ng mga So, saan dadaan yung southbound Magallanes? Southbound, din, sa baba. Magsi-C5 na sila. Oo. Okay, sa baba. Ha? Sa baba. Hindi, galing ka ng EDSA, di ba? Galing ka ng EDSA. Southbound Magallanes, hindi ka na doon dadaan. Magbendiya ka na, tapos doon Dire-diretso ka. Bendiya ka, tapos kumaliwa ka ng South Superhighway. Yun na ngayon ng... ba't hindi nga naman binigyan ng Bigyan nyo ng mga ruta Kayo naman. naman, Oo. napakawalang puso ng mga... Sa bagay, ano sinabi na eh. Meron ng link. Magmula C5 hanggang Cavitex. Yan. Doon kayo dumaan. Meron na? May link eh. Mahal yun eh. Binuksan na. Babayaran mo toll yun eh. Toll. Hindi, wala kang babayaran. Yung from C5 to wala. Cavitex ka lang magbabayad. So, C5 extension? Ayun. May bayad. C5 Sabi extension. po Ay, ng... Wala. sa service road. Oo, sa service road wala. Bus? Okay. Grabe tong... Siksikan doon. Bakit hindi ninyo man lang sabihin kung ano yung alternate routes? Para naman medyo maganda-ganda. Kasi sa totoo lang, maraming mag-stay in Manila. Marami. Ano ba naman kayo? Hindi nyo pa kaya isipin yan? Iaasa nyo pa kay Secretary Dizon. Ang dami na niyang ginagawa. Dami niya nang ginagawa. Siya na nga yung nagturo kay Presidente, daan na doon sa Kabanatuan hanggang... Siya nagturo? Siya nagturo. Ang galing. Government funded Hindi yan. naman niya project yan eh. Government funded. Tinuro pa rin niya. Inabot lang niya yan eh. Nagpa-briefing siya. sa mga JICA, taga-JICA, sa JICA, JICA. at saka government funded yan. Yung Naghahanap daw sila ng private companies to operate. ang main So meron na naman titibari ito. ang main contractor niyan sina Alex Pacific Concrete. Alex Lopez. Ang lang ano. Yung papunta doon. Because that is Kaya pala natapos eh. Kabahan kayo pag... ano? Ay, Kasi nako. ano yan from Tarlac City at papuntang ganun. Kabanatuan. Teka muna, speaking of yung nag-iisip, ikaw hindi mo... Oo ba? Ano, Ikaw sorry, naman, sorry. ka magsalita. Sorry, Ito ang galing. Napakasakit ba ni Paring Conrad? Kasi ganito. sorry, Meron akong sorry. kaibigan dyan sa may Paranaque. Hindi siya nasali dun sa yung cash relief assistance Cash ng CRA. assistance. Oh.
Kasama naman siya daw dun sa yung jeepney operator sa Driver Association, yung JODA, JODA. Ngayon, hindi kasama at maraming hindi sila nasama nung namigay yung dun sa payout center ng DSWD. Nakapag-isip ngayon si Secretary Rex Gatchalian. Magkakalat sila ng mga help teams. Help teams, ito ay made up ng DSWD, Para hanapin TFRB para hanapin sila. At yun talagang yung mga address the gaps. Sigurado ka hanapin sila? Hindi, yun nga, kaya nga help team eh. Tapos ito, Ayaw ko ha. So, kayo sobra. Ako hindi ako tapos ito, naniniwala dyan. ang maganda, kaya alam ko doon. Alam mo, be, hanapin kita para bigyan kita ng pera. Oo, yan. I wasn't born yesterday. Hindi maganda kasi may press release dito eh. May retrato, tinignan ko. Oh, ayun na pala, nagsimula na sila. May mga mesa, may mga tao. Hindi, ano lang pala to. Simultaneous validation activities. Ano ibig sabihin ng validation? Practice. Kung totoo, Practice! Practice pala. kung ikaw, Practice paano mamigay. Right, at kung sinong... saka Ang hirap kung- niyan hanapin yung si Tolitz, madali namang hanapin, andun lang sila, ang kanilang terminal dyan sa may Bakit nga hindi ba sukat. siya nakasali? Hindi nga rin Hindi nila siya maintindihan nakalista. Hindi siya nakalista. ano, sino yan? Sino ba? Saan ba galing yung listahan na yan kasi? Sa Baka Joda kung nga, saan- jeepney operator. Kung sino-sino lang. Yun Baka na nga tumingin eh. lang sa At directory saka yan eh. O akala ito, ko lista natin. Tolitz, ang tanong ko lang sa'yo iisa. Binoto mo ba si Edwin Olivares o hindi? Hindi. Kasi kung hindi ka kasama. LGU ba nagbibigay? LGU yan. Kontra kang bumoto pala nung Pasensya ka, Kontra Tolitz. ka eh. Oo. So sabi po ng Presidente kahapon, Daw hindi ka naniniwala sa health team. Wala eto yun. baka sa susunod, dadagdagan daw ng almost 1.4 billion pesos. Oh. Yang ayuda sa mga drivers. Sabi ni Presidente kahapon. Hindi pa nga nabibigyan tong isa. Alam mo, sinabi sa akin ng ibang mga kaibigan natin na nasa probinsya, Ah. kaya wala daw masyadong reklamo doon. Hmm. Ito yung tungkol dito sa hindi sila, bakit kami nalilate, etc. nabibigyan, etc. Ng, etc. pamigay, ng Ayuda, ayuda, mga ganon-ganon. Ano na sila? Naka-workout na sila. Nang anong system. workout? Silently, may mga transaction na yan. Yung fare increase. Ang sinasabi hindi na nila- lang ina-announce. Hindi nila ina-announce. Ang kanilang programa ganito. Ito po Ay, yung... magagalit si Hindi. FRB Pare. yan, pare. Hindi. Hindi. Nakalagay show doon- cause order Hindi. yan. Oo. Hindi pwedeng siyokos, pare. Nakalagay doon sa kanilang mga voluntary. Kung kayo hoy na na makakasakay kayo, voluntary lang ho. Parang yung nagmula ka sa So gumawa simbahan. na sila ng sariling Nagpunta ka sa simbahan, Baka parang- ganyan din yung mga bus na babiyahe ngayon. Pare, yun ang sabi sa akin ng yung isang kaibigan May ko. volunteerism. Yung parang volunteerism. Mag-ano ho kami, yung dati nating... Ay, ibig mong sabihin, magbibigay sila ng additional? Oo. Yung mga pasahero? Oo. Kailangan nyo po ng board resolution ng LTFRB dyan. Volunteer eh. Ha? Volunteer. Ganun din yung bus eh. Nag-volunteer ng discount eh. Pero kinailangan ng board resolution eh. Ganon? Oo. Pababa na nga yung kanila eh. Nako, dapat sabihan ko pa rin. Sabihan mo, baka delikado kayo. Delikado kayo, maski volunteerism pala to. Yari kayo. So, Baka masilip. yung initial na allocation na 2.5 billion ay dadagdagan po ng 1.4 billion pa. Okay? Yan ang distribution na lang ngayon ang problema natin. Parin Jonat. Yung ano bang pwedeng gawin paraan diyan? Digital dapat na lang yan eh. Matagal ng digital dapat yan kasi every year in and year out, may ayuda eh. Wala nangyayari. May ayuda and these are what we call the people in crisis situations. Ayan. Kaya every year mayroong ganun eh. Ibig sabihin wala kayong listahan na ganun. Listahan na ninyo yun. Alam ninyo yun kung sino itong mga ito. Ay bakit hindi pa Kaya nga gamitin nagtataka ako kung bakit ganyan ang sitwasyon natin eh. yun? Ano pa po yan? Marami pang, nagutos daw ang presidente na makipag-usap sa Iran ang safe passage
na mga oil tankers na papunta ng Sa Pilipinas. Strait of Hormuz. Ay, ano to? Suntok sa buwan? Hindi, matagal na dapat ginawa yan. You mean to tell me you have not been talking with the ambassador here? Because of our relationship with the US, alam naman na maka-US tayo, tapos ngayon makikipag-usap tayo sa Iran na bigyan tayo ng There are ways. safe passage. As video says. Na there are ways? There are ways. Hindi, you don't have to go to the Department of Foreign Affairs to talk to these guys. Hindi, si DFA daw eh. Kaya Directive nga, daw sa DFA. You mean to tell, you should have taken the initiative channel. from the very start. Back channel. Ano ba yan? Ay, Ay! Kakausapin daw po ni Secretary Tess Lazaro. Ito yan. Alam mo, Maria Teresa Lazaro, yung Iranian ambassador. Malamang next week. alam mo ginawa ng iba? Paring Conrad, paring Joel. Hindi government to government ang ginawa. Private sector to private sector. Back channel. Pwede mo sabihin sa Amerika o sa mga allies, hindi kami nakikipag-usap dyan. It is a commercial transaction. Baka dapat mas maganda yon kesa sa DFA. Kasi parang Nagkakaroon ng official official target ka pa, marami pang masasabi. Di ba? Marami ka naman pwedeng sabihan. Oy, mag-usap na kayo dyan sa mga yan. Yung Iranian oil, pwede na ninyong workoutin yan. So ito, solusyon na hindi naman solusyon. Kasi ito, magkakaano lang yan eh. Yung kunyari yan. Hindi, itong akin, parang may nagbulong ka na naman kay Presidente. Ay, Baka nagsasalita ka pala, suplahin ka na ng Iran eh. Pag nanggaling eh. Ano, tingin mo? Tingin mo You sa have amin. EDCA sites. How do hindi. you? Saka hindi lang. Tayo. Baka sabihin, ngayon lang kayo makikipag-usap sa amin? Oh. Right. Kung kailan nagkakaputo ka ng ganyan. Parang, Private mali. yan, the better. Diyan papasok ang private. Hindi yun sa privatization ng mga utilities. Eto, Tsaka yung... may mga, hindi, Maraming nagbi-business dyan. ka dati sa diplomatic community. May ano na yan eh. May Merong channels na arrangement yan noon kayo. pa. They meet each Yes. other for Yes, dinner, dance, yes. everybody. Lahat may yan. mga exchange na. You have your friends. Oo. Oo. So, hindi effective yung announcement ni President Hindi, Clay. okay lang Okay naman. lang yan, pero nabulong Pero na na- siya, nagsalita na siya. Okay lang naman, pero in terms of execution, the private sector will have to execute that. Unless PNOC has been given the free hand ng US, because we are sanctioned dyan eh. Iran is a sanctioned, Oho. Pwede ba natin gawin yan? Oh. Ngayon, another worry po because of this, yung peso slide. Grabe na. Record-breaking, 580 na ata. Ano to, 60? 60.80. 60. Sabi po ni President Claire, may concern daw ang Malacanang Of over course. the peso. Of course. Wow, mabuti na lang may concern. Ang tansya ko, Ang hirap pong kainin ng concern, President Claire. Anong move, parang Jonat? We don't want this. The president didn't want the trouble there in the Middle East. This is really having an effect. And the weakening of the peso against the dollar is also a result of the geopolitical tension that is happening in the Middle East. We all know that, Madam Claire. Ang gusto po namin malaman, ano ang measure ng government. what other instruments can they go? Ako nahihirapan What ako can you do? mag-isip dyan. Cash subsidies, ginagawa na yan. Ano? Ano pwede pang iba? 60.75 to $1 kahapon po. At tuloy-tuloy ang pag-akyat. Para sa ako, ang tingin ko dito, napakalakas na ng speculation. Yan yung sinasabi ko, dapat hindi tayo nagsasalita tungkol dyan eh. Okay. So, ano pa solusyon dyan? That's another, That's another front. That's another front. Ano solusyon dyan? Hindi pa natin alam. Ang pwedeng Yung oil supply, malamang. Malamang meron eh. Meron. Ang problema doon yung presyo. Yung presyo, yes. Yeah. Meron talaga supply. There's no question. Yan. Yung presyo, how to get it in. Ito ngayon nga, maraming umeepal, dole. Sabi daw, pag kayo ay mga tinamaan ng krisis,
humingi kayo ng livelihood assistance programs. Huwag na kayo magsalita kasi baka gawin eh. Wala kayong maibigay. At saka papasok dyan yung papasok dyan yung wage increase. I'm sure. I'm sure. Papasok. Tuloy-tuloy na po to. Mm. Ngayon, itong Dole, nagsasalita ngayon, kailangan daw livelihood assistance programs. Yung mga tatamaan yan, mga affected workers. Okay? Madali ba yung livelihood assistance program? Saan mo kukunin yung pera? Ha? Ano? Meron na nga idea. Gusto mo pa may pera behind it. Alam mo, suggestion ko lang naman na pwedeng gawin. Yung mga, total, nag-iisip-isip tayo tungkol doon sa mga papakiusapan natin ang mga mayayaman sa bayan. Yung mga talagang nagmamalasakit. At total, pinapakiusapan na natin sila. At marami namang kaibigan ang bayan tungkol dyan, pati si Presidente. Kausapin ko na sila. Invest in ibalik nyo muna yung mga ano nyo. Sabi nasa Switzerland. Oo. Nasa Para yung Netherlands, halaga ba yan? Antilles. Billion yan. Nasa Bahamas. Panama. Panama. Nasa Luxembourg. Luxembourg. Liechtenstein. Ayan. Put it in the fund para meron tayong international reserves and then sabi ng Ilagay mo naman sa Maharlika. Oo, yan. Kawawa naman yung Oo. chief executive, 2.5 million lang ang sahod. Kailangan man lang yan, 5 million a month at least. Pakiusapan mo na 2.5 sila million lang ang sahod. for this year or up to next year, meron naman kayo. In other words, para na rin kayo naglagay sa rights in time. Ayan. Parang ito, it will be treated as if Kaya bang gawin ng gobyerno yun? kausap. Persuade them. Hindi. Convince them that there is Ang adequate matindi rito, imbes na monitoring government ang nakaka-influence sa private sector, Private sector ang private sector pa ang nagdidikta sa gobyerno. Baligtad. 9:01 ng umaga, Karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ. Para yung Thailand. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Meron na ba talaga? Meron. Meron? OIC. May OIC. May OIC. Wala pang campaign. Wala pang campaign. OIC lang. Oy, magpasalamat muna tayo kay Susan, ha? Oy, Susan Geronimo. Ikaw naman. Isang Ikaw naman kadadating lang niya from Ikaw overseas. naman Nagbabalik bayan to eh. Iniiwasan ng ano. Iniwasan mo yung tsokolate. Hirap naman sa mga ginagawa mo, Susan, Susan, eh. maraming salamat, Susan, at saka sa iyong pamilya. Dito sila sa Pilipinas ngayon. Ganon. Mga balikbayan. Sabi po ng DOT, kailangan daw domestic tourism. Dahil may crisis sa... Maski nga domestic tourism, Crisis hirap din bumiyahe. Alam mo kung wala kayo maisip, huwag niya na. Talagang bankrupt na sa ideas, ang daming government offices. Bankrupt po, wala nang laman. Ay, Wala nang laman. Ikaw, Bankrupt na. asa na yun, nawala. Meron ganun ano dati, meron ganyan na kasabihan dati. Kasi daw po, mababawasan ng inbound tourists. So, kailangan, yung mga Pilipino, domestic travel na lang. Wala nga pera, boss. Ang dami nga nahihirapan eh. Yan po ang sabi ni, Pagkarga lang ng gasolina. Kanina kinuwento ko, yung kaibigan ko, Jojo Magsalin, attorney. Puntang Baguio. Sabi niya sa akin, 6,000. Gasolina, papunta. One way? Pabalik, another Another 6,000. 6,000, di 12. Huwag na lang, dito na lang. Huwag na lang. Oo. Or, mag-bus ka nga. Yung mga P2P Yung bus na pwede. komportable ka na ano. Boss, pwede talaga yun. Nga lang, hindi sila pwede mag-increase kung hindi masyo-show cause order. Yun lang. Di, ano sila? Mga patriotic. Pero Padre, sandali nag-iisip, ano yung sabi mo, mga solusyon. Ano? Okay, sa Department of Agriculture, paborito natin ito si Nako, patay tayo Secretary dyan. Chu Laurel. Ano sabi? Solusyon Has ito, deployed 18 trucks to transport vegetables from Benguet after reports of kasi oversupply ang mga local farmers doon. Saan dadalhin yun?
dadalhin sa mga key markets in Metro Manila. So, yan mga, ano yan. Fleet na Mga sa, Band may Aid. fleet pa lang DA. Ano ba ang tunay na problema? Wala tayong mga cold storage at saka Precisely! Ah, ngayon, masosolve ba complex. yan dahil nagpadala ka ng truck? Masosolve ba yung problema na yan na sumusobra supply doon dahil hindi madala rito sa Maynila? Na 18 trucks 18 ba rin? 18, dami nun. Dami nun. Hindi, yung sabi Ilan, nila, ilan yun? Ang Ilan? bumabiyahe from Benguet to Manila na Libo yan. regular basis, minimum yun siguro mga 500. Maliliit lang na trucks. Yung mga ano ba, Minimum yan. minimum yun. So, Eh, may ito, 18 ka. Ang ganda. Galing. trucks. Galing mo. Hindi, to ease short-term pressures, sabi naman ni Secretary. Ano siya? To is... Dahil meron silang ginagawang mega cold storage facility. Benguet. Nilagyan pa ng mega. Yes. Yun. Kailan matatapos mangyayari yun? yun? 5,000 Plano? pallet positions yan. Plano? Oo. Plano lang. Yes. Completion daw eh. So ginagawa na under construction Ha? siguro. Ano? Plano Pero yun lang. ang kailangan nga. Ang solusyon talaga. Storage? Dahil ang gulay naman talaga, mabilis ang niya. Kung may storage ka, Oo. Hindi mo naman talaga matatansya na lahat ng harvest mo Eh, pare-pareho ang... pare-pareho tapos pasok agad pasok doon sa agad. kailangan ng mga consumers. So kailangan niya meron kang storage. Ang problema As you harvest, ito, pasok doon. Ito nga ang problema niya. Di pumunta siya doon. Kinuha yung kinuha niya yung kasi gulay. walang cold storage doon. Oo. Pagdating dito, walang sasalo. Wala ring sasalo. Bulok din yan. Patay. Ito po, may sinasabi ang PIDS. Talaga itong PIDS, masyado kayong prangka May sinabi na naman. Oo. Ano ba? Ang pinakamahihirap daw po ng kababayan natin, yan ang siguradong matinding tama na manggagaling dito sa krisis na to, sa fuel, dahil daw po sa presyo ng pagkain. Yan po yung latest study, policy note, na ginawa ng PIDS, Philippine Institute for Development Studies. Okay? So, low-income groups daw po ang tama niyan. Okay. Anong gagawin natin? 64% ng budget na pupunta sa pagkain. Hindi na lang 50%, dati 50. 64. Okay? Wow. Yung pinakamahihirap daw po natin, 64% ng kanilang budget nasa pagkain. Lalo pa ngayon siguro yan, pare. So, any increase in food prices, matindi raw ang tama sa kanila yan. Yung pinakamayayaman pong Pilipino, nasa top, yung 10%, 30% lang ng kanilang budget na napupunta sa pagkain. Matindi pa rin yun, pare. Ibig sabihin, mapayamayaman ka, mapamahirap ka dito sa Pilipinas, napakalaki ng Food ano mo, budget. expenditure, spendings. Okay? Food pa lang yan. Food lang yan. Bakit? Kasi- Pinag-aralan na ba ni, King of the Road? Ha? Yan, rising production cost, transport cost. Okay? Paano natin susolusyonan yan? Ang solusyon ni Yung 18 trucks. Galing. Habang ginagawa yung mega Oo. cold storage facility Which sa will Benguet. happen, which will be done 2020. Hindi, ito. Merong press statement. DA to distribute. Meron silang Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk program Meron. to distribute 10 billion in cash. Nako, yan ang mga problema. Ha? Ano problema yan? Hindi, yung mga nagdi-distribute ng cash, imbis na nagdi-distribute ng seeds at saka fertilizer, cash ang hindi mo maitatanim yun. Ano daw yan, pare? Fuel subsidy yan fuel. Ikaw naman, hindi. Not every farmer Needs fuel subsidy? needs fuel subsidy. Hinihintay na lang daw yung guidelines galing kay King. Guidelines pa. kay King of the Road. Oo. So, magsisimula na sila mamigay. Ikaw, parang May Joel. nangyayari na ba doon sa farm to market?
Alam mo, Roads. Hindi, ikaw. Hindi cash subsidy hinihingi Ano, nila. ikaw? Hindi. Insan bowling, Kinainsan, wala kinainsan. Hindi. Cash subsidy ba yan? Gusto nila? Hindi. Sana nila, yung yun na nga, kung hindi yung pataba, yung seeds, Seeds lalo nga na, na yung tama. hybrid. At Hindi saka na- doon sa kanya maliit na fish pond doon, Oo. yung fingerlings or Oo, something. right. Teka, mag-iingat kayo sa sinasabi nyo. Sabi ni King of the Road, they remain in place. Yung mga sinasabi nyo to fertilizer, inputs. So in addition to yan, In addition, Hindi, yung ayuda, pero yung mga sinasabi nyo, yung fertilizer, inputs and everything, they remain in place. oo nga, hindi nga nagagamit eh. They remain in Hindi yung program daw, they remain in place. naka-preposition. So, hindi na- Preposition. Naka-preposition. Tapos another one daw, the Quick Response Fund. Yeah. gastos kayo ng gastos, hindi nyo... Fuel subsidy, Quick Response Fund, and they remain in place. Ayos na tayo. Hindi na natin problema ang pagkain. Doon sa amin, sa Ilocos, at saka doon sa Camarines Sur, sa Del Gallego. Ilan doon ang bibigyan mo ng fuel subsidy, parin Joel? Sige nga, kantansyahin mo doon sa mga farmers doon. Ilan? Fuel subsidy ito. Fuel subsidy at saka sa mga mangisda. Oh, fisherman. sige nga. Hindi, meron pa namang iba eh. Meron pa iba. They Yung- remain in place, sabi. Yung fuel subsidy, tignan niyo kung kaninong fuel subsidy nyo ibibigay yan. Kasi hindi baka Baka kay 80% Mrs. Hindi. mamalengke. Baka 80% ng mga farmers natin will not need any kind of fuel subsidy. Baka 20% lang. Napaka-backward po ng ating agriculture eh. Na doon nga sa isang video natin sa DSWD, nakita ko, backhoe na ano to? Bako ang ginagamit. Hindi yung pang Karet? tapos pang-harvest ka. Karet. May makita mo lahat ng video sa Vietnam, Cambodia. Mechanized na yung maliliit lang na parang makeshift lang eh. Pero kahit pa paano, mas modern yun. Hindi nga lang maganda tignan. Pero okay na. Kesa ng mga karet. kakaritin mo. Over, ano daw po? Magkano yung ganyang ng fuel subsidy? Billion yan. Billion nga, teka ha, to distribute cash fuel, Distribution, magkano? 5,000? wala pa nakalagay eh. wala pa Plano pa lang kasi to eh. Pero in place daw yung mga ibang inputs, Okay. In place nga, pero pupunta siya na Insan Berat, pupunta sila sa Pili. Pili para doon sa 5,000. Pamasahe yun. Eh sabi niya, itatrabahuhin ko na lang dito sa sa Linang, doon sa Ba't Palaisdaan. niyo kasi dalhin yung nasa Ito Pili? naman si Insan Pauling ba yan? Oo, at saka si Insan Berato. Ang mura-mura lang na pamasahin nyo eh. Ba't di pa kayo mapunta? Del Gallego to Pili, ilang kilometro Magkano yung yan? layo Magkano niyan. pamasahin yan? Naku, hindi. Ayun yung mga 2 oras naman mula Oh, sa kita mo. Biro Kasi mo. 3 Mataas-taas additional din. 1 hour eh. Walang Naga. 10% discount dyan? Galing kay Bigor? Wala. Kasi yung Del Gallego, malapit sa Tigkawayan yan eh. Oo, Tagkawayan. Nasa Saka- dulo yan saka eh. sa Sinuknipan, papuntang Ragay. So, yung cash distribution for fuel, wala pa yan. Drawing lang yan. Okay? Ito matindi. Magkakaroon na raw po ng price control sa Ano? imported na bigas. Yeah. Yung cap. Yung cup, may cup sila. May cap na raw. Okay. Yan daw po ang National Price Coordinating Council. Nagrekomenda na 50 pesos per kilo imported rice. Bakit ang policy natin nasa import? Bakit yun ang pinagkakaabalahan natin, pinag-iisipan natin na husto? Ang mga kailangan gawin natin sa mga imported rice, imported onion, imported meat, baboy. Okay? Tingin nyo pare yung mga nagbebenta ng imported rice. Yung bang rice po, pag nasa palengke yan, nandun sa lalagyan, malalaman nyo kung imported o local. Is there a way of telling kung imported yan o local? Wala. Kaya yung mga may price cap ka sa imported rice, tatanggalin lang nila yan sa sako ng imported.
At magiging local na yan. So wala nang price cap yan. Madaling-madali yan. Oo. Gaano ka-effective, yan naisip yan ng Price Coordinating Council na yan. Kung totoo nag-iisip sila, National Price Coordinating Council has recommended. Ayan. Yung proposal daw ng Department of Agriculture, inadapt na nila. Big deal ba to, parin Jonat? Hindi siguro. Dapat ipinadaan nyo muna yun sa PIDS eh. Para medyo may reality check. Kaya tuloy nagsasalita, parin Jonat, parin Joel, si King of the Road. Yan daw po mga concern over food prices dahil sa crisis na to ay exage. Yan. Exage daw. Oh. They did not factor in government action. Lalo Which we will undertake to protect Filipinos from the oil shock. Kaya ano daw yan, exage. Hindi na nga, yung 18 trucks, yung ano, mga action. mga government They action did not yan. factor in government Yeah, action pinafactor eh. namin yan, 18, Ah? 18 trucks. Factor That in. Oh. factor that in. Ano, ang lakas ba ng ano no? Lagi na impact nun. Laki na 18 trucks, no? 18 trucks, Brad. Ang isang farmer siguro doon, kaya punuin, 3 na agad eh. Isang farmer lang yun. So 18, meron ka 6 na farmers doon. I see. Meron akong gusto i-bring up ito, lalo nandiyan ka kung Jonathan, kasi dumaan to, nag-edit ako. Ang Land Bank remitted 32.35 billion in dividends sa Wow. national government. Record financial performance yan. Wow. Now, kasi Pinau- malaki ang kanilang nagpautang sila. Dividend yan. Dividend. Kasi low yung growth nila fueled by broad-based loan expansion throughout the countryside. What does it Credit mean? What oversight. does it Hindi, kaya even nga mean? gusto ko itanong kasi ang lalaki ng figures dito eh. Yung total capital 278 billion. So nakakapagpautang talaga na tayo. Daan-daang bilyon. Oo eh, kasi Hindi, sa mga farmers ba yan? Sa farmers? yes, Hindi. because it funds yung ni-remit kasi 50% kasi ng nakinikita ng Ng kanya, isang government oil Yes. corporation. Obligado ibigay sa national Pero government. yun na nga, ang sinabi ng presidente nila, kilala natin, Si Lin, kaibigan si natin Lin. to, si Lynette Lynette. Ortiz. We are funding critical programs that uplift Ano yung mga communities. critical programs Hindi na yun? nga sinabi rito. Real Ikaw estate. naman Ikaw muna. So supporting agriculture and other priority projects. So hindi ba natin magagamit ito ngayon? Problema tayo sa sa potentially sa food security. This is good news kung we can really fund di ba, via loans para suportahan yung mga magsasaka. Sa That's going to be commingled with the other funds eh. So it's not going so to be hindi lang, directed. hindi, It's not tawag directed. sa'yo land bank eh. Oh, no. It is going to be commingled because it's a dividend. It goes into the national treasury, So- commingled with the other funds. So, it's up to mga kagaya ni King to determine what kind of budget they are going to, Asa ka need. pa. Asa ka pa. Sa kanya mo Sila yun. iaasa yun. Ang papel nila yan, pero ginagawa ba? Yeah. Unless sina Lynette, Lynette, even mismo, before sana. Even before Yun ang ibig yung sabihin. loanable funds nila which is 25% Rekta na of talaga the total kila- loanable funds na binibigay dapat ng mga bangko. Whether sa mga Direkto cooperatives o rekta na. And they are not doing that, by the way, because mas maganda sa mga mas maayos sa mga bangko na magbayad ng maayos. penalty. Mas madali. At maganda ang kanilang loan portfolio. Maganda yung kanilang loan portfolio. Mas madali yung magbayad ng penalty. Ngayon, the issue becomes ganito. That penalty is directed towards agriculture. What is the king of the road doing? Meron pera yan. Yan yung mga RCEP, etc., etc., yung mga yan, ganyan. kinita ron. Yung kinita doon. Yan Kaya naman, pupunta you're yun. not factoring in government action Yung eh. 18 trucks. Dapat na Mechanized. factor in mo yung government action pa rin, Jonat. Yung mga sinasabi mo naman. Di ba it's a legitimate It is- concern? Question, di ba? It is a May legit- pera kung sa may pera, may pare. pera yan, oh. Bakit Land hindi bank na patawag bakit sa'yo. hindi napupunta sa food production yung pera? Yun Yun lang ang aking tanong tanong eh. siguro. Talaga naman may Simplistic lang pera. to. Oh. There is money. May pera. May yun. Kumikita nga eh. Oh, Ang land bank.
Ba't hindi na pupunta sa food production? Yan ang mission ng Land Bank. May pera. At namumroblema yung mga rural banks naman natin Oo, dahil di oo. naman nila kayang ano. Precisely. Ito ang may kaya, hindi naman sila nandun. Ito masakit. Another survey ng SWS. All-time low ang Filipino personal well-being. Okay. May bagong survey? Historic low. Okay. Noong last quarter of 2025. Naman SWS Eh, isipin mo ngayon, ano yan? Nasaan yan? Survey kayo ng survey. Kakainis no? Oo. Oo. Tama na nga yan. You are adding to the, To the heartache. Heartaches. So, sabi na nga ni overstated yung exage. Oo. Yung food prices Sabi na ni King ni King Hindi nyo naman iniisip yung This survey by the way is November 2025 ba? Wala pa yung rito. last quarter all-time low na. Paano pa ngayon? Isipin mo Isipin yun mo ngayon ngayon today. Well-being scores ng Pilipino ngayon. I'm sure it's Isipin mo ngayon plummeted, yan. pare. Hirap na ng buhay noon. Di isipin mo ngayon kung ano yan. Pero ito may pag-asa. Ayan. Yan ang importante. There's a silver lining. Yes. Sabi Importante. po ni Trade Secretary Maria Cristina Roque. Ayun, yun. Yan. Hanggang April 16, hindi pa raw po tataas. Yan, okay. Hindi pa tataas. So may After 16, bahala na kayo sa buhay nyo. So may palawang kayo 15 days. Si 15 Paring days. Astro, nandito sabi niya, paano nila nakuha yung April 16? Paano nila na... Bakit nga? Hindi, it's not said. sinabihan ko nga si Astro, sabihin niyo Kasi, alam mo naman, analyst yung Ikaw tao. naman Bakit April 16? Analyst kasi ito eh. April 16. Ikaw talaga. Naisip ko rin nga naman. Bakit Exage ba? yung mga sinasabi nyo tungkol sa pagtaas ng presyo. Kasi sabi ni Astro, paano kaya nila ng factory? Na-compute yun, na-factory. Na-compute yung hanggang April 15 pwede pa. Kasi kausap nila yung mga manufacturers daw. Ang pangako hanggang 21 April 15. manufacturers, pare. Yan. So hindi lahat po ng basic needs ay nangako na hanggang April 15. So, Hindi nga nila sinabi kung sino yung mga manufacturers na yun at saka anong basic Sinabi needs naman eh. yung iba. Meron? Yung mga Century 2. pero at least sabi daw sa pabrika. kanya ng mga Pero manufacturers. hindi naman yun ang yung Sabi ni Cristina Roque, sabi sa kanya, we have enough supply. Mahal lang. Tsaka 2 piraso na lang ang laman ng isang lata. O, ayan, ganun. mga ganun. Ganun. Ganon? Isang bote. Napaka-skeptical daw itong karambola na ito. Sobra nyo! Sobra kayo! Hanggang 16, hindi tataas yan. April 16. Ito pa matindi. Sa second half po, starting July, ang sabi ng... SWS ba to? Hindi. Ano to, pare? NOAA, National Oceanic Atmospheric Administration. Titindi raw po itong El Nino. Okay? Yan po ang forecast nitong National Oceanic Atmospheric Administration. This is a private organization. Yung second half daw ng El Nino ay lalong grabe ang agriculture sector globally. Ano yan? Init? Init, El Nino more than 60% po probability, June to August, ang El Nino raw, until the end of the year. Okay? At kung anong klaseng El Nino yan, more than almost 1/3 ang likelihood na malakas, matindi, ang darating na El Nino. Bigat. King of the road, paghandaan natin yan. Pwede ba? Pwede ba natin paghandaan yan? Kasi nahihirapan na tayo sa pagkain ngayon. Darating pa tong another problem, tapos sasabihin, exage lahat. Hindi daw na-factor in yung government action. Ano ba government action mo? Ano na ba ginawa mo sa food supply? Sa food production? Bukod doon sa mga ngako na bibigyan ng subsidy yung mga farmers, ng fuel subsidy, ano pa kaya? Meron pa ba? 18 trucks. Okay. 18 trucks. Good yun. Yan daw po, sabi ng prediction, drought. Drought.
So, kailangan talaga... At the same time, may mga areas na drought. Yung ibang areas po, sobrang ulan. Flood naman. Nako, Paano paano natin gagawan ng ano yan? Para, NDRRMC kaya meron na kasilang game plan para dito. Sana naman. Baka naman na ganahan kayo, magkaroon kayo ng game plan dyan. Okay, balikan natin ang mga issues. Karambola. Aliw Channel 23 DWIZ 882 9:30 na ng umaga. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Kailangan daw domestic tourism. yan. Asan po yung campaign? Yan na. Puro salita eh. Ano ba to? Words, parang Joel. Tinatanong ni Asan Elder yung Messina, campaign? sino daw yung OIC? Hindi, yun na nga po yung sinasabi natin. Ng OIC ng DOD. Sino nagtatanong? Department of Tourism, si Elmer Messina. Si Undersecretary Ben Suceso. Oo. Siya ngayon ang, Well, ang daming OIC Secretary ngayon pa, eh. no? Ang daming OIC acting, lahat. OIC. 12 ata eh. Kasi may mga Papasok. naka-reserve eh na papasok yung mga natalo ng eleksyon. Ano sila? Return of the comeback. Tapos may mga konting movements. Ito hindi konting movement tong ginawa nitong OIC po ng Bureau of Fire Protection. Si Wilberto Rico Neil Quan Chu. Lahat ng Fire Safety Inspectors, FSI ang tawag dyan, sa buong Metro Manila ay pinagtatanggal. Malupit. Ano na daw pinakiusapan? Alam mo, hindi niya pwedeng gawin to hanggat wala siyang backup ni John Vic Remulla. Sabi daw sa kanila, magnilay-nilay muna kayo, Holy Week. Pahinga ngayon. lang. Pahinga muna kayo. Hindi, relief eh. Hindi nga, pahinga muna kayo kasi dadalhin namin kayo sa mga probinsya na. Ngayon, ang ilalagay daw po dyan na mga personnel, yung hindi pa dating FSI, Fire Safety Inspectors. Ano bang ginagawa nito mga Fire Safety Inspectors? Ayan, yan ang mga umiikot. Bawat umiikot? Nagsasayaw? Hindi? Ikot may na? daladalang listahan ng mga kailangan tinitignan sa bawat Inspector, bawat inspector, establishment. establishment. Halimbawa, restaurant ka. Ganun. Safe ka ba? Yan. Tama ba ang brand ng iyong fire extinguisher? May listahan ako. Aha. Checklist, may checklist. Ayan. Aha. Yan po pinaka-corrupt daw na posisyon. So, ang tindi nitong linisan na ginagawa dito No, sa BFP. sa BFP. Institutional, Institutional yan. Kung wala raw pong enough, kung hindi enough ang qualified dito sa NCR, hindi raw siya mag-iisip. Magkukuha siya sa iba. At saka sa Outside the NCR. Tsaka sa mga estudyante, yung mga new graduates. Mga ilan po yan, mahigit 900 dyan dito sa Metro Na Manila. inspector. Yung mga inspector na yan. Grabe. Alam mo, sana, lahat ng government offices, agencies, Meron ganun. magganitong klaseng linisan. Meron pagyuyog-yog. Sana nga, para talagang sasabihin ng mga taong bayan, talagang We are moving. we are serious. Well, DPWH, nagkalinisan na eh. Di ba? Nagkasibakan na po dyan lahat. Etong Bureau of Fire Protection, nagkasibakan ngayon, marami. Ano pa ba yung iba? Baka naman sa customs, medyo ganahan kayo dyan, magkaroon. Meron din. Pero hindi nila Isa lang yung sinibak dun eh. Sa BIR, wala ba sisibakin? Malapit na. Ha? Malapit na. Sa agriculture, Ayun. yung mga, yung mga special permits to import. Ha? Hindi ba? Hindi ang tindi ng mga sibakan dito, pare, ha? Ako, gusto ko to nangyayari to. Pero sana, Sustain. at sa ibang offices. Oo. Another
na gusto ko sanang pansinin na congratulate ang PNP. Meron 2 billion pesos worth of smuggled cigarettes. Binara. Jackpot daw sana ito pero hindi sila nanalo ng loto. 2 billion ang smuggled po na nabara ng PNP. Okay. Yung mga distribution network ay inisa-isa from January 1 to March 29. Yan po. At yan daw ay ang dahilan, ang ang intelligence work. Kaya nyo naman pala eh. Di ba? Kung may intelligence work, ba't hindi nyo PNP chief, Jose, ano ba palayo nito? Jose Melendez. Tating. Baka po yung ginawa nyo sa cigarette smuggling, pwede rin sa oil smuggling, boss. Papunta na po kami doon. Ang tagal na nun eh. Kasi nakikipag, ano ho kami. Ang sinasabi niya, intelligence work yan, naka 2 billion. So, hindi sila naka-jackpot. Nag-uusap po kasi kami. Pero juma-jackpot po doon sa oil smuggling, Oil boss. smuggling kasi matindi, mababangga. mo dyan. Intelligence, bakit? Si Senator Rapi Tulfo, may listahan na, pinagsasabi niya lahat noon, kung sino. O di kakilala. Tingin mo, PNP, hindi nila pwedeng atupagin yan. We're getting clearance from DOE. DOE. Under this crisis, sir. DOE ba yan? We have to have supply. Tama yung hearing sa hindi pinag-usapan niya sa Senado. Kailan ba Wala yan? na. Ba't naman nila pag-uusapan pa? Ang gusto, gisahin yung mga executives ng Big Three. Yes. Yun lang. Petron, Chevron, Bigla Altex nawala. yun, at saka Shell. That's Yung mga all. iba, hindi. Si Senator Marcoleta nga, meron pa daw 2 papeles. Eto, shipment, ang mura-mura, ba't hindi ito ang kunin nyo? So, tinignan nila, tapos kinunan ng mga executives. Yung papeles, kinunan, tapos pinadalaga sa opisina, check, and everything, check. Pagbalik, fake news. There's no Fake such thing. news! Wala pong ganong papeles. There's no yung such thing. Ibig mo sabihin, may nag-feed kay Senator. Senator Marcoleta na Mga fake propaganda. Di ba nga? Di ba ka maniniwala doon? Pero pag mga Ikotesa. ginagano na papeles, nakakatakot Oo, na yung yun mga eh. ganon. May papeles. Yung winawagayway na ginaganyan. Ito. Ayan o. Tapos nung chinek, wala daw yun. At lumabas yung nakalagay doon sa papeles. Oo. Wala kaming ganyan na shipment. Not true. Dininay. So, sino yung nag-feed sa kanya noon? Kami, Anong gusto mangyari? Bakit naglalabas ng mga ganong fake news? hindi ba nga ganyan na nangyari? Gutesa lang eh. Ano na eh. Para sumikat o para Para mag... tapos walk out. Oo, yun na. Di nyo Kasama yan sa narrative. Ayan. kasama yun. Ang kailangan po natin asikasuhin dito yung oil smuggling eh. Yung katotohanan ng oil smuggling. Para makunan natin sila ng Iyak kikitain dyan sa oil smuggling. Taxes. Di ang dali-dali nyong i-subsidize ng mga, kung kailangan mag-subsidize ng gasoline. Di ba? Meron tayong dapat na gano'n. Kung totoo yun na mayroon mas mura na nakuha na padating o nadating na, ganda no? Oo. Kunin natin yun. Ganito raw, meron isang galing sa Europe at meron naman dito sa Asia. Well, banggitin ko na, Petronas yun dito sa Asia. But Petronas denied. Of course. There was such an offer. Yun naman galing sa Petronas, doon sa Europe. Rotterdam, ay in transit po, hindi pa nagsisimula yung gera. Alam mo ba gaano katagal bago dumating dito yung galing sa Europe na barko? Buwan. Di ba? Ngayon, Nabara pa. na-issue yung papeles na yun bago yung gera. Ibig sabihin na, alam mo, Meron na. yung mga pakulo. Nakakatuwa yung... Hearing na yan. Oo. Yung hearing na yan. Oo. Hindi, ang nabanatan lang doon si RSA. Through Petron.
Yun lang. Yun lang ang sinabi niya. Which was denied. Sabi nga niya, kung gusto po ninyo, patignan na natin sa COA itong aming financial statements. Ano ba solusyon talaga sa fuel crisis? Talaga pong kailangan tignan natin, tama nga ba yung pricing? Number one, ng mga local oil companies. Kasi ang sinasabi, di hamak na pinakamataas tayo dito sa in our part of the world. So kailangan po inspeksyonin niya. Yung ba, ginagawa ng Department of Energy. Tapos number two, wala tayong magagawa dyan. Dahil result ng giyera yan, may mga supply disruption talaga. So tiisan to. Tiisan blues to. Ngayon, sana lahat magtitiis. Paano kung tayo lang mga nandito magtitiis, yung mga iba, hindi? Ha? Kaya ba yon? Actually, sinabi na natin yan. Nasabi na rin dati na yung audit should be done of all of those who are into trading. Tahimik na ngayon eh. Wala na yung review ng oil And then, deregulation law. And then at the same time, sinabi rin na yung diversify ang ating sources, number 2, and number 3, take a look at all of those laws that are in place right now na kailangan i-review. Yun. Okay. So yung cigarette smuggling, kaya po matindi ang ano niyan. Kasi malakas ang lobby ng mga local cigarette makers. Nagbibigay pa nga sila ng equipment sa PNP. Impetus, Intel. Okay. Sama yan. So, ilagay natin yun sa oil. Yung ba mga local oil, iisa lang yan, Petron eh. Matindi ba ang labi nila against smuggling? Kung meron man, pinakikinggan ba? Hindi. Helpless. Kasi dati nag-iingay na si RSA dyan eh. Sabi niya, 30% ng ating local consumption smuggled. Ng ating fuel consumption smuggled. So, ang laking pera nun nawawala. Eto naman, ewan ko kung nasagasaan mo to parang Jonat. Nag-file ng criminal and administrative complaint sa ombudsman against Herbosa Ay, at 15 pang officials pero ng DOH. unidentified, yung ano na yan? Unidentified, mukhang pakulo ito. Oo. Mukhang propaganda to. Ano daw po yung mga expired na vaccine? Yung nga gusto natin malaman, nasaan yan? Ha? Hindi nga maliwanag eh. 1.3 billion worth of vaccines undelivered. Expired. So, kailan ba binili to? Baka noong panahon pa ni Duque ito. Kaya nga eh. Baka ganun yan eh. Okay. Unidentified, malabo yung mga ganyan. Unidentified group. Oo, Kaya hindi malabo. pinatulan pag ganun, unidentified. Hindi, hanggang ngayon naman may naglalabi pa to remove Ang tagal na Herbosa. niyan. Every day of the week, may naglalabi to remove him. To remove him. Sino yung Big Pharma? Ang dami niyang kalaban dyan. Ha? Ikaw naman. Di naman, siguro. Okay? Okay. Ano pa gusto nyo? Meron ba- Magnilay-nilay na tayo. Nilay-nilay na tayo pare Eto illegal mga foreigners minahuli. Illegal medical clinic in Makati City. Yan ang Parang isa. lupit nun. illegal medical clinic. in May Makati. medical clinic, wala lisensya, wala lahat. Mag-ooperate, 6 na foreigners. Hindi ko alam kung doktor to mga to. Hindi, mga iba yan. Ha? Hindi doktor. yan. Illegal medical practitioners. Ang lupit pare. Alam mo, nape-penetrate tayo ng ganito. Oo. Lalo na sa mga wellness at saka yung beauty. At ito, invasive medical procedures. Yan nga yung sinasabi ko sa'yo. Yung aesthetics, yung mga Yan, no sleep, mga Yes. ganon. Ito, hair transplant pa nga itong isang to Oh. Ah. Uy, ang mahal 300,000? Oh! Bawat serbisyo niyan, hair transplant. Ba? Teka, titiisin ko na lang to. Titiisa, malaki-laki yun, bro. Sana.
So ano daw po yan, nahuli at kinargohan. Oo. Invasive medical procedures. Ano yun mga yun? Yan yung mga siguro Well, ano to? no sleep, mga ganon. Oo. May ano to, may konting surgery na to kahit papaano. At nakumpirma raw po ng Professional Regulatory Commission na hindi lisensyado itong mga nagpa-practice na to dito sa Pilipinas. Ba't hindi nyo sabihin kung sino-sino yan para naman maiwasan ng mga kababayan? Yun ang hindi ko gusto eh. At saka nasaan yung clinic na yan? Sa Makati City lang. Tapos na. Saan doon? Wala sinabi. Ni yung pangalan ng mga clinic kung ano, para maiwasan eh. Oo. O dapat yan na i-announce ng pag ganito. Para makita ng mga tao saan yan, maiwasan. Oo. Ang ina-announce nyo lang, Serbosa eh. Doon ako hindi paalo eh. Ibang-iba eh. Ibang-iba dating nyo eh. Iba ba? Iba ba dating? Iba. Halatang-halata naman kayo eh. Kasi walang hindi naman sa scam itong mga to. Well, scam na nga. Ano. Dapat yan na masiwalat. Hindi, maaring talagang doktor to mga to. Pero Kung wala malaki, silang permit, kung walang permit, mali rin yun. Oo. Oo. Di ba usually pati yung temporary whatever permit wala eh. Aha. Sa LGU pa. Okay. Ngayon po, merong Smart City Index. Gumagawa niya Switzerland. Institute for Management Development's World Competitiveness Center. Yung ranking po ng Manila, City of Manila, Nasaan na bumagsak. City of Manila. Ang ini-interview po nito, mga residente mismo ng Manila. Dahil bumagsak sila, 70% ang kaya priority po sa Manila ng mga 70% ng mga Na-interview. citizens ay corruption. Yan daw po ang kaya bumagsak. Bakit naman? Hindi wala namang corruption sa Manila. Meron ba? Wala. And then, nagtaas lang naman ng garbage fee. Kita yun. 12 times lang yung tinaas eh. Tayo naman eh. Sobra naman. Tapos meron pa ngayon, yung Intramuros. Nagtataka na yung mga taga ron kasi maraming tourism establishments. Kung tatakpan natin yan ng forest, sino pa pupunta dyan? Wala namang makikitang walls. Forest na. Hindi ko maintindihan eh. Ano yung Anong motivation yan? ng forest? Oo. Hindi ka ba nag-golf o ano ba? Health service. Okay? Priority yan. Meron po kasing sinabi, ang study, sinabi, ang mga LGUs daw po, hindi nila ginagamit yung pera para sa primary health care. Nako, ito na naman tayo. Meron sila nakalaan na pera dyan. Most LGUs are not spending to deliver comprehensive primary health care. Yan yung diagnostics eh. That's the first encounter. Yan po, sabi na naman, loko talaga itong PIDS na to. PIDS pare yan, nag-study niyan. Pitch na naman. Aha. Ang nakalaan daw po dyan, mahigit na 1,800 per capita. Ibig sabihin yun, bawat citizen sa isang lugar, ang budget ng LGU, 1,800. Hula mo, magkano ginagastos? 800. Saan napupunta yung 1,000? Palaisipan, puzzle How yan, did PIDS get that statistic? Yung mga research talaga. Pare, hinihimay yan. Matindi ang PIDS, pare, pag Sa nag-study ang PIDS. Sa No research. wonder yung mga OSPAR at saka Sabi ko Hospital sa'yo, de las pare. Piñas, 800 pesos na 1,000 na wala. Yung ang main na workout dyan is, kayo ba dyan sa inyo, if you have a population of, for example, 400,000, and only 20,000 of those have been diagnosed. Yung first encounter, that means you The primary healthcare, That's the primary healthcare. First Yung encounter. iba, wala na. 380,000. Di ang laki ng ano mo. Ang total daw po na naiipon, hindi ginagastos, hindi natin alam kung naiipon o napupunta sa iba. O kung saan. Mahigit 200 billion a year. Yan. Paano yung mga constituents nila na kailangan yung primary health care na yun? Wala.
Kaya nagkakagulo pagdating sa medical service eh. Ito Kasi- pa ang matindi raw. Yung mga mahihirap na bayan, But that can be addressed kung Porsigihin mo. for the mayor, the congressman, punta ka tayo dito at ating bakit ganyan, tuturo nyo. Aha, You can sipagan nyo. identify, isipagan nyo at least. Hindi ka umaasa sa report lang ng kung sino yung tao mong nilagay doon. Diba? Meron na Wala ngang- kayong emergency, meron wala na kayong ngang- ER, wala kayong lahat. pare, maski daw Diagnostics. mataas ang income ng LGU, Mataas ang bihirang-bihirang lumampas sa 800 per capita ang gastos sa primary healthcare. Kahit mayaman na yung LGU, hindi pa rin ginagastos. Ano ba yan? Meron na ngang ito, this is a suggestion to PhilHealth and to the Department of Health. Meron nga mga app na kaya na mag-ano eh. You don't have to go to the health center or to the hospital. No. Meron app na yung madedetermine, first encounter, madedetermine na kung anong sakit mo. App. Makikita ka. PIDS, ito yung sabi ng PIDS, parin Jonathan, last na. Yan daw po nangyayari na yan. Widespread and systemic. Yes. So may sakit. Oh, there you go. May sakit ang ating Widespread, health governance. Eh kasi health, ito, In primary nearly healthcare all pa to. provinces and urbanized cities. Ha? Hindi daw po ginagastos yung pera dapat para sa primary healthcare. Somebody should pay. Baka naman sa House or sa Senate, pwede nilang kalampagin niya mga yan. May pera na nga, hindi pa napapakinabangan ng mga tao. Pwede natin tanong kay Congressman ano yan, No, Mark, di ba? yung pera na yan, it starts with the PhilHealth. Ha? PhilHealth yan. So nakikinabang PhilHealth pag hindi niyo Ano ginastos. nila, nakasave sila. Hindi nagagamit That's eh. Okay. Ay! kailangan i-address yan. Na, ano. Bilang ano to? Yan. Makabahaba yan. Pakikiisa. Pakikiisa. Mali naman to. Bilang pakikiisa ng Aliw Broadcasting Corporation sa paggunita ng mahal na araw, pansamantalang hindi makapapakinggan at mapapanood ang DWIZ News nationwide. DWIZ News FM regional stations, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 mula Huwebes, bukas yan, hanggang Sabado, April 4. Muling magbabalik sa Himpapawid ang aming mga himpilan sa Easter Sunday, April 5, sa ganap na alas 5 ng umaga. Magpapatuloy pa rin ang paghahatid namin ng balita sa aming social media platforms. Kaya't mag-like at follow sa aming Facebook page, YouTube channel, at TikTok account, DWIZ882. Hangad namin ang isang payak, mapayapa, at makabuluhang paggunita ng Semana Santa para sa lahat. Maraming po salamat. Pero ito, sa ngalan ni Jonathan Del Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Karambola, Aliw Channel 23, andito na siya. Ano po siya? Mahal na araw din to. Mahal na araw din. Ibig sabihin, mahal ang suot. Lagi naman, Pag lagi mahal naman. na araw, mahal din yung suot. Pag mahal na araw, mahal ang suot. Mahal ang suot. Dennis Antinor Jr. sa Ronda, Pilipinas! Oh,